Tulad ng paalala sa atin ni Chef Ustad Jamal, nagpaalala kanina, sabi niya, kapag nagtitipon-tipon at hindi natin inaalala ang Allah, baka mawalang saysay yung pagtitipon-tipon. So, second thing, medyo puno pa yung tiyan. Antay muna natin bumaba. Mag-lecture ka muna sa amin. Paalala. Para makuha natin yung dalawang. Bismillah. Alhamdulillah. Parang ano na po, mag-aadan na. So, kailangan po, speaking of sala, di ba pangalawang haligi ng Islam, lagi natin ginagawa yung pagdarasal, lagi natin dapat pahalagaan na magkaroon tayo ng khusyu o yung concentration sa pagdarasal. Kasi ang khusyu sa pagdarasal o yung concentration sa pagdarasal, yan ang itatanong sa atin sa araw ng paghukom. At yan yung halaga ng ating pagdarasal. Kung wala kang khusyu o concentration sa pagdarasal, ay baliwala din yung pagdarasal. Nagawa mo yung obligasyon mo, pero meron kang parusa nun, meron kang parusa sa araw ng paghukom. Kasi mayroong hadith ng Propeta Muhammad sallam sa araw ng paghukom, tatanungin niya yung mga anghel, ilan yung halaga ng khusyu nila sa pagdarasal. Tatanungin. Tapos sabi ng mga anghel, meron sa kanilang 1/3, meron sa kanilang 1/4 lang, meron sa kanilang 1/7 lang. Paano pa kaya kung walang-wala ka talaga sa khusyu? Ano yung khusyu? Khusyu, yung concentration. Pagiging concentrate or yung pagka-focus sa pagdarasal. So, inshallah ta'ala mga kapatid, mamaya discuss natin kung paano tayo magkaroon ng khusyu. Kasi kung gagampan natin lahat nung obligasyon sa pagdarasal, kaya nga wayakumus sala. Pag sinabi natin wayukimus sala, tinatayo yung pagdarasal, ibig sabihin nun, hindi binanggit sa Quran na wayusalli. Sinabi talaga wayukimus sala, sinasagawa yung karapatan ng pagdarasal. Ibig sabihin bawat haligi, bawat posisyon, sa pagdarasal, kailangan magawa siya. So mamaya, i-discuss po yata yan ni Chef Ustad Mix. Sunna, mga parte ng pagdarasal, ating isa katuparan yun, doon tayo magkakaroon ng khusyu. So, kailangan po natin aralin yung mga sasabihin. Kasi sa totoo lang, kapag magampanan mo yung mga sunna at mga wajibat, mga haligi, yung mga kailangan sabihin, mga kailangan gawin sa pagdarasal, mapofocus ka talaga sa pagdarasal. Wala kasing walang patay na oras habang nagdarasal ka. Kunyari, pag simula mo ng takbiratul ihram, Allahu Akbar, bawat posisyon may sasabihin eh. At sa bawat posisyon na yon, limitado lang din yung oras. Kaya mapupuno yung oras mo, yung concentration mo, sa bawat posisyon ng pagdarasal. Kaya walang idle, walang patay na oras na magkakaroon ka pa ng oras na mag-isip ng kung ano-ano sa labas ng sala. Yun po, no? So, inshallah mga kapatid, maaral natin yun, lalo na sa mga matagal ng mga nagbalik Islam. Kasi, sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Al-Quran, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum 'an salatihim khashi'un. Kumbaga, nagtagumpay, ginaransya na ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagtagumpay yung mga mananampalataya sa araw ng paghukom. Okay, hindi sinabi na magtatagumpay. Kumbaga, nagtagumpay, past tense na. Sila na sa pagdarasal nila ay khashi'un. Yun na yung sinasabi natin kanina na concentrated sila sa
pagdarasal nila. Mahirap naman po na nagdarasal tayo tapos kumbaga ritual lang ginagawa natin, sunod lang tayo sa kung ano yung mga ginagawa, pero wala doon yung ating puso, wala doon yung ating isip sa pagdarasal. Yun po. So, yun din, kapag may khusyuk tayo, may concentration tayo sa pagdarasal, bukod sa nagampanan natin yung obligasyon at bukod sa maliligtas tayo sa anumang mga katanungan sa anumang paghukom patungkol sa concentration natin, ay yun din yung magiging instrumento ng Allah para tayo ay mapigilan sa ating gagawin o planong kasamaan o kasalanan. Diba? Kasi sa pagdarasal, doon na yung sinasabi sa banal na Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Katotohanan na sa pagdarasal, ito yung magpipigil sa iyo sa paggawa ng kalaswaan, kasamaan o kasalanan. Kaya kung pagkatapos ng pagdarasal, tuloy ka pa rin sa paggawa ng kasalanan, malaking tanong din yung khusyuk mo. Malaking tanong din yung kung paano mo isinagawa yung pagdarasal. Baka nga ritual lang. Yung ritual na alam niyo yung pupunta lang sa masjid o pupunta lang sa jamaah. Kumbaga, sunod lang. Allahu Akbar ka rin. Pero yung mga sasabihin, hindi mo sinasabi. Yung mga dapat mong gawin, hindi dapat gawin, hindi mo sinasantabi. Diba? So wala yung khusyuk. So hindi yung magkakaroon ng epekto sa yung pagdarasal. Pero pagka nagkaroon ka ng khusyuk, pag-concentrate sa pagdarasal, 5 beses kang may khusyuk sa pagdarasal, 5 beses ka nagdarasal. Diba? Yun yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag sa tabi ng isang bahay ay mayroong ilog na dumadaloy at doon ka naghugas, malilinis ka sa iyong kasalanan. Okay? Nagkakasala tayo, nagkakamali, malilinis tayo sa ating kasalanan. As long as ito ay siyempre mga minor sins. Pero kapag major sins tulad ng ano ba mga major sins? Tulad ng zina or yung mayroon ka natapakan na tao, yung kumbaga meron kang naapi na tao, hindi pwedeng ipagpatawag mo lang sa Allah. Kailangan mo talagang ayusin din kung ano yung sagot ninyo. So yung mga ganun mga kapatid, yung mga minor sins, yung mga iba't ibang mga maliit na kasalanan, mapapatawad sa atin. Dito na po tayo sa inshallah. Sa mga pagdarasal, bawat posisyon merong sasabihin. So katulad ng kunyari, pag galing sa sujud, galing sa pagsujud, papuntang pagtayo o pag-upo, may sasabihin. So ibig sabihin kahit doon sa ganong interval, yung may sasabihin ka, wala talagang panahon para mag-isip ka ng iba na kumbaga parang patay na oras. So full concentrate ka sa pagdarasal. Inshallah mga kapatid. Kaya tapos yung yung ating mga pagdarasal, yung ating mga imam, hindi naman ganun kahaba yung binabanggit nilang mga sura. So inshallah ay kasi kadalasan yun lang din yung magiging trial o magiging pagsubok sa isang hindi nakakaintindi ng Arabic. Kapag mahaba yung sura, tapos kumbaga pagka mahaba yung sura, maaaring dyan na pumasok yung ibang mga waswas ni Satanas. Doon mo maalala kung saan mo na ilagay yung wallet mo o kung baka ma-violation ka sa parking mo. So yung mga ganyang mga waswas ni Satanas, para maalis ka sa concentration sa pagdarasal. Mahalaga kasi talaga mga kapatid na ma-focus natin yung pagdarasal dahil nga yan yung unang-unang tatanong sa atin sa araw ng pagdarasal. May hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa araw na awalu ma yuhasabu abdihi, import ko yung sala niya, yung pagdarasal niya. So yung unang i-account sa atin, unang tatanungin sa atin sa araw ng pag-uukol yung ating pagdarasal. So kung paano yung pagdarasal natin. Kaya nga binanggit natin kanina yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tatanungin niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatanungin niya yung mga anghel tungkol dun sa paano yung concentration ng alipin sa kanyang pagdarasal. So may mga anghel na magsabi,
1/7 or 1/6, 1/5 ng kanilang pagdarasal. Kaya ganyan din kahalaga yung meron tayong sunnah or nawafil na pagdarasal. Kasi yun yung pangtapal din natin sa mga kakulangan natin sa pagdarasal. Diba? Kaya nga, sa hadith din ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung, diba, nagkulang yung alipin sa kanyang pagdarasal, sa kanyang obligadong pagdarasal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anghel, tingnan mo naman yung kanyang nafila, yung kanyang nawafil. Tingnan mo kung ibig sabihin, pwede bang makoveran, pwede bang pagkakal yung kanyang pagkukulang sa obligadong pagdarasal. Bakit? Kasi sa obligadong pagdarasal, maaaring hindi ka nakapag-concentrate, maayos. Diba? Pagka takbiratul ihram, baka doon pa lang, Allahu Akbar. So doon, concentrate ka. Pero mamaya, after mo ng suratul Fatiha, mahaba-haba na yung sura ng imam, kung ano nang nasa isip mo. Diba? So, kaltas na kagad doon sa concentration mo. So, doon na yung sinasabi ng anghel na, Ya Allah, yung kanilang pagdarasal, 1/7 lang yung pagdarasal nila. 1/6, 1/5, 1/3, 1/4. Diba? Ganun katindi yung pag-hisab, yung pag-aakaw sa atin sa pagdarasal. Kaya, kung nagkulang ka sa pagdarasal, sa obligadong pagdarasal, pwede mong bawiin. Hindi na natin sabihin na i-disregard mo na yung obligadong pagdarasal, bawiin mo lang sa sunnah rawati. Pero, just in case lang, ginawa mo yung best mo para mag-concentrate sa pagdarasal, pero nagkulang at nagkaroon pa rin ng lapse sa iyong concentration sa pagdarasal sa obligado, so bawiin mo na ang sunnah. Diba? So, yun po yung kahalaga yung sunnah rawati, yung ating mga sunnah na pagdarasal. So, isa lang mga kapatid, gawa natin ng importansya yung pagdarasal. Paano tayo magkakaroon ng khusyuk sa pagdarasal? Sa pagtatahara pa lang magsimula na. Hindi lang yung doon sa mismong pagdarasal, makakamit yung khusyuk. Doon pa lamang sa pag-ablution mo. Diba? Sa pag-ablution, maraming mga gagawin, mga sasabihin. So, bismillah. Then, maingat ka sa paghugas ng iyong mga kamay. Okay? Sa iyong siko. Diba? At sa iba pang mga parte ng katawan hanggang sa matapos mo yung sa paa. Okay? At may sabihin din after nun. Okay? Na pagkatapos mo magwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin. O Allah, duwin po ako na kabilang sa mga nagtatawba, nagbabalik loob, wal mutatahhirin, at laging naglilinis, laging nasa kalinisan. Diba? So, after mo masabi yun, after mo magwudu, after mo masabi yun, pumunta ka sa pagdarasal. Habang ikaw ay nagdarasal, meron kang reward sa after mo magwudu sa bahay. Kaya sunod na magwudu sa bahay. Dahil para makamit mo yung reward na bawat step, papuntang masjid, ay magkakaroon ka ng hasanah at mapapatawad ang iyong mga kasalanan. Diba? Ganun katindi yung mula pa lamang sa pagwudu. So, after mo nang makapunta ka sa masjid o sa mismong place ng pagdarasal, doon na, pagtakbiratul ihram, yun na, yung mismong pagdarasal. So, doon ay, bago pa lamang yun, nagsimula ng iyong pag-prepare o yung khusyuk, pag-concentrate sa pagdarasal. So, napakahalaga po na gapan natin, importansya natin yung pagdarasal. Huwag tayong basta-basta maliit-liit, no? Huwag nating gagawing, kumbaga, yung ating fajar, bago na mag-duhur. I mean, bago mag-adan ng duhur, yun na yung fajar natin. Huwag po. No? Kaya nga nung buwan ng Ramadan, yun na yung pagsasanay sa atin, yung buwan ng Ramadan. Kasi meron tayong mga tarawih, meron tayong tahajjud. Para ikaw matrain ka na kahit sa mga obligadong pagdarasal, gawin mo ng importansya. No? So yun yung kumbaga training sa atin, yung Ramadan. Kaya after ng Ramadan, wag naman na after ng Ramadan, hindi ka napupunta ng masjid o hindi ka na magdarasal sa tamang oras. No? Kaya kailangan nating kumbaga
gawing training yon at magsilbing aral sa atin. Napahalaga natin yung pagdarasal. Katotohanan mga kapatid na sa pagdarasal ay nandyan yung tagumpay ng isang Muslim. At ang Propeta Muhammad sallam, yan yung kanyang kapahingahan. Ganyan yung kanyang, sa pagdarasal, ganyan nakakamit yung pahinga. Ibig sabihin hindi yung hindi yung natutulog ang propeta sa time ng pagdarasal. Ibig sabihin, nandun yung peace ng kanyang mga saloobin sa pagdarasal. Ibig sabihin, kumbaga, kaaliwan niya yung pagdarasal. Hindi burden sa kanya, hindi pasakit. No? Kasi yung ibang mga Muslim, pagka time na malapit na mag-time ng sala, yung nasa isip nila, ay, ito na naman. Kumbaga parang pasakit. Parang parusa sa kanya, ito na naman. Diba? Diyan na naman. Ay, masyadong bro. Cellphone? Ay, cellphone. Yung ano. Go. Diba? Nagiging pasakit sa kanya yung time ng pagdarasal. Parang parusa. Hindi po, dapat doon tayo kukuha ng lakas. Yun yung ating, kumbaga, sandata, yun ang ating koneksyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. At yun, doon sa pagdarasal, yun yung makakamit natin yung pinaka malapit na posisyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith ng Propeta Muhammad sallam na sa iyong sujud, sa iyong pagpapatira pa, yun yung pinakamalapit mong posisyon, pinakamalapit mong kumbaga lugar sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung sa pagdarasal mga kapatid, huwag nating isi-isihin, huwag nating basta-basta